Magandang oras mga ka-TH, mga ka-treasure hunters at hindi lang mga ka-TH sa Yamashita Treasures kundi sa lahat ng mahilig maghanap ng ginto or sa lahat ng mahilig ng ginto. Well, meron tayong video rito ng kaalaman sa paghanap ng ginto. Ito'y courtesy video ni Dr. Mario Bamar. Maganda kasi ito. Merong 10 tips kung paano hanapin ang ginto. Ito yung mga gintong natural lamang. Ito yung minimina. Ito yung mga gold nuggets, mga gold dust or powder gold na matagpuan natin sa mga ilog at kung saan mang parte ng Pilipinas. So dito natin malaman kung saan ba talaga tayo maghanap. Anong klaseng lugar, anong hugis, anong topography ng lugar, ng ilog o ng sapa. At diyan tayo makajackpot kapag malaman natin ang 10 tips na ito kung saan magandang maghanap ng mga likas na ginto na bigay ng kalikasan. Okay, so ito si Dr. Mario Bamar atin pakinggan. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay itinuturing na isa sa mga bansang may pinakamalaking deposito ng ginto sa buong mundo? Mula pa noong panahon ng ating mga ninuno, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang ating mga ilog at bundok ay tila bang kaban ng yaman na naghihintay lang matuklasan. Marami sa atin ang nakatira malapit sa ilog o sapa, pero hindi natin alam na baka ang inaapakan nating lupa ay may halong ginto na pala. Pero teka, hindi ito basta-basta. Ang ginto ay mailap at magaling magtago. Baka sa susunod mong ligo sa ilog, ikaw na ang susunod na milyonaryo. Pang-una sa ating listahan, ang presensya ng black sand o itim na buhangin. Ito ang pinakaunang tinitignan ng mga gold hunter. Kapag merong itim na buhangin sa gilid ng sapa or sa bottom ng sapa, ang ibig sabihin yan, mayroong malapit lang sa itim na mga buhangin na to, mayroong malapit o nasa baba niya na mga nakatagong ginto or itong tinatawag na gold powder or powder gold. Yung pinong-pino talaga, parang buhangin lang o mas pino pa sa buhangin. Bakit nga ba ang black sand ay isang sinyalis? Dahil ang black sand ay mabigat. Kapag ginamitan mo yan ng magnet, yung mga black sand na yan ay didikit sa magnet. Ibig sabihin yan ay metal o iron. At yan ay matagal bago matangay ng agos ng tubig yan eh. Kaya kung saan nagpupundo, saan nanatili yung black sand, dahil sa ang ginto ay kasing bigat din ng mga iron na yan, so mabigat din ang ginto, ibig sabihin kung saan titigil yung black sand, doon din titigil yung powder of gold na natatangay ng malakas na agos ng tubig. Okay, punta tayo sa number 2. Pangalawa sa ating listahan, maraming batong quartz o puting bato. Nakakita na ba kayo ng batong kulay gatas o minsan ay kristal na puti? Okay, so itong quartz, ito ang palaging quartz. palatandaan eh. Tinatawag siya na snowbear, para kasing candy siya na snowbear ang kulay. At kapag nakita nyo yan sa gilid ng sapa or sa gilid ng river or creek, natatangay kasi yan ng malalakas na baha. Ang quartz ay lumilitaw yan na parang veins of gold. So siya yung susundan mo kung saan yung mga puti. At kahit durugin mo yung mga quartz na bato ay mayroong mga powder of gold na nakadikit sa kanya. So tinatawag siya na bina. Yun ang susundan mo eh. Kasi ang quartz na yung makikita pa na bina ng quartz, papunta yan sa ilalim ng lupa. At kapag natumbok mo yung pinakamalaking deposito ng ginto na nakadikit sa mga quartz, ay jackpot ka na mga kababayan. So quartz, mayroong ginto ang quartz. Kaya sundan lang kung hanggang saan sa ilalim ng lupa yung quartz. Sundan. At yung mga quartz mismo na yun ay mayroong laman yan na powder of gold dust. Kaya ginto pa rin ang laman ng mga quartz stone na yan. Okay, so punta tayo sa pangatlo. Listahan, ang inside bend o ang kurbadang bahagi ng ilog.
Ang tubig sa ilog ay parang sasakyan sa karera. Kapag lumiliko ito, ang tubig sa labas na bahagi ng kurbada ay mabilis, habang ang tubig sa loob na Okay, bahagi so, o inside bend ito yung ay mga bumabagal. tinatawag natin na siko or elbow. Mga elbow yan, mga kurbada. Lalo na kapag ang kurbada or elbow ay merong parang atabay, merong pocket na tinatawag. Doon sa pocket nahuhulog, nagkumpulan yung mga sandy gold or yung parang buhangin ng mga ginto. Minsan merong nuggets na kasing laki ng mais or ng munggo, kaya jackpot. Kapag mga kurbada or itong tinatawag na inside bend, lalo na kapag talagang kurbadang-kurbada siya, at sabi ko na parang may atabay siya, ayun, jackpot na yan mga kababayan. Kasi diyan na deposito yung mga tinatangay kapag may bagyo, natatangay kasi yung powder of gold. At nagsushoot siya sa mga kurbada, lalo na kapag may parang atabay. Okay, punta tayo sa number 4. Ito sa likod ng malalaking bato. Ito. Kapag ang tubig ay humampas dito, lumilikha ito ng eddy o ikot ng tubig sa likuran ng bato. Sa likod ng malaking bato, Ayan. mayroong tinatawag So, na low itong, pressure zone kung saan kalmado ang mga tubig. sapa na palaging malakas ang agos, yan yung hanapin nyo. Kapag malakas na agos na sapa, so ibig sabihin ang tubig rumaragasa, at kapag may malaking bato sa gitna ng sapa, sa likod noon ay mayroong mga natrap na powder of gold or nuggets. So, yan. Kapag may malaking bato sa river nyo or sapa, ang pinag-usapan natin dito ay mga sapa o river na palaging rumaragasa ang tubig pababa. So sa likod ng malaking bato na yan, meron talagang naipon dyan dahil sa tagal ng panahon, walang nagmimina, walang naghahanap niyan. Lalo na kapag yung river nyo ay walang mga tao, di ba? So nandyan lang yung mga ginto. Jackpot na yan kapag may malaking bato sa gitna ng sapa. At kapag yung sapa ay palaging rumaragasa ang bato, jackpot, mga kababayan. Punta tayo sa number 5. So, kulay ng lupa tayo ngayon. Ano bang mga kulay ng lupa na pwedeng meron? Ang yaman. Panglima sa ating listahan, ang kulay ng lupa o mineralized soil. Hindi lahat ng lupa ay pare-pareho. Ang lupa na may ginto ay madalas na may kasamang ibang minerals gaya ng iron, copper at silver. Kapag ang iron o bakal ay na-expose sa hangin at tubig, ito ay kinakalawang at nagiging kulay pula, orange o dilaw. Kung ang pampang ng ilog nyo ay may mga parte na kulay rust o kalawang o di kaya ay may mga tandaan batong nyo yan, kulay mga pula, kababayan. senyales yan ng mataas na iron content. Sa mga river nyo matagpuan, yung kulay ng lupa. Kasi siya nalilinis ng mga bagyo, ng rumaragasang flash flood, at lilitaw sa gilid ng sapa yung mga kulay ng lupa. Lalo na kapag lalabas yung mga kulay pula na bato. Yan, kung saan nanggaling yung kulay na pula na bato, doon kayo mag-test or mag-panning ng gold dust. So, hindi yan Masita Treasures, hinahanap natin dito natural gold. So, sa aking personal na experience, yung kulay dilaw, parang orange, na kapag umaagos siya sa gilid ng bundok, and then yung agos ay nilalabas niya ang dilaw at may pagka-orange na lupa. So yun, mayroong laman yan sigurado. Sa gilid yan ng bundok, makikita. Yung umaagos sa gilid ng bundok. Tingnan nyo kung meron siyang dilaw na binubuga na lupa, na parang laway, or parang yellow-orange. Yun. Sa experience ko ay nakakuha kami dyan ng kasing laki ng munggo munggo. Mababaw lang yung tisdig namin, meron ng isang munggo. Kaya totoo yan. Yung lupa rin na amoy kalawang at kinakalawang na lupa, ibig sabihin malakas or marami siyang iron content. Kaya nga siya kinakalawang at amoy kalawang. Ayun, kasi kung saan nandyan yung iron, ay malaki ang tsansa na mayroong ginto. Kasi magkasama nga palagi ang iron tsaka ginto. Kaya kung may black sand, iron pa rin yan. Merong ginto yan sa baba niya.
Okay, so patuloy tayo sa number 6. Kung ikaw ay maghahanap ng ginto, huwag kang makontento sa ibabaw lang. Kailangan mong maghukay hanggang maabot mo ang matigas na sahig. Ang bedrock ay madalas na may mga bitak o cracks. Ang mga bitak na ito ay parang natural na alkansya ng kalikasan. Sa loob ng libu-libong taon, ang ginto ay nahuhulog at naiipit sa mga bitak na ito. Gumamit ng screwdriver o Ayan, kutsilyo so para totoo yan, sundutin at mga linisin ang kababayan. mga Meron singit-singit din ng akong experience bedrock dyan. dahil Pahukay dyan namin ng nagkukumpulan ang malalim mga na yun na hukay. nuggets. Mga 20 meters na yun nahukay at natamaan namin ng bedrock. So bedrock, katapusan na yan sa treasure hunting. Kapag umabot na tayo sa bedrock, para ito sa mga naganap ng Yamashita Treasures, yan na yung end ng hukay, ang bedrock. At kapag walang Yamashita Treasures, wala na yan. Kasi bedrock is the end. Yan na yung katapusan eh. Yan na yung sahig. So dito naman sa paghanap ng natural gold, ang bedrock ay alkansya. So yung mga bitak, merong mga bitak-bitak yan eh. Butas-butas sa bedrock. Yun, sundutin yun ng screwdriver or ng kutsilyo. Lalabas yung mga maliit na gold nuggets na kasing laki ng buhangin, kasing laki ng munggo, at minsan, pagsyurtihin, kasing laki ng mais. So ilang gramo ba ang mais? Ang mais ay merong 4 na gramo yan eh. Ang kasing laki ng mais. Kaya 4 times 8,000 na lang ngayon ang gramo ng ginto. So 8 times 4 is magkano ba? 32 ba o 24? 32. So 8 times 4 ay pera na rin yan, mga kababayan. So, yan, bedrock. Bedrock ang alkansya. So, malalim nga lang siya dahil bedrock. Kung wala tayong makuha sa ibabaw, patuloy tayo sa baba. At kapag tatamaan natin ng bedrock, meron talaga diyan. Kasi 1,000 or million of years na yan, na bedrock na nandyan. Siya yung stopper eh. Hindi na makakababa pa yung ginto. Nandyan na siya sa mga bitak-bitak. So, itong pinag-usapan natin na ginto ay yung mga ginto na natatangay sa ilog. Tuwing may bagyo, may baha. Sa tagal ng panahon, lumulubog din siya dahil mabigat siya at bumabaon siya ng malalim. Pero meron ding ibang ginto na earth formation pa na panahon. Million of years ago, or even billion of years ago, wala pang tao ang mundo. Ang planeta ay maraming bumabagsak na meteorites. Noong wala pang dinosaur na panahon na yun, matagal na yun. At yung mga meteorites may dala-dala siya ng mga ginto. Kaya nabaon siya ng malalim ngayon, malalim na malalim. So iba naman yun ng mga klaseng ginto. Yung nasa ibabaw na klaseng ginto ang pinag-usapan natin na natatangay ng mga agos ng flash flood or kapag may bagyo. Okay, number 7 tayo. Number 7, tips. 7. Okay, so ito, biglang pagbabago sa lalim ng ilog. So ito, drop-offs. Pakinggan natin si Dr. Mario. Bagal ang takbo nito sa ilalim. Dahil dito ang mga gintong daladala ng agos ay nadedeposito sa ilalim ng talon o sa bunganga ng malalim na hukay. Ito ay parang trap o bitag. At kapag ang waterfalls ay kapag may bagyo ay rumaragasa talaga yung tubig. So ibig sabihin may mga natatangayan na powder gold or nuggets. Kapag may bagyo, merong natatangay galing sa itaas ng bundok yan. So diyan sa binabagsakan, di ba merong parang butas? Ayun, yan yung tinatawag na drop-offs or biglang pagbabago ng lalim ng ilog. So diyan na deposito yan. So kapag merong maliliit na falls or talon or malaking falls, meron talaga yung powder of gold or gold dust or gold nuggets diyan mismo sa binabagsakan ng talon. So yan, magandang sinyalis. Talon, huwag kalimutan, ang mga waterfalls ay merong tinatagong kayamanan. Ito number 8, presensya ng garnet. Ibig sabihin nito, sapat ang lakas ng tubig sa lugar na iyon para ipunin Okay, so ang yung mabibigat garnet na naman, bagay. medyo mahirap At yun. kung kaya nitong ipunin ng garnet, Wala kaya yatang rin garnet itong sa ilog ipunin natin ang eh. ginto. Sa labas yun na Pangsyam technique sa ating yung garnet. listahan. So wag na tayong maghanap ng garnet. Mahirap yun. So pang siyam tayo. Lumang kwento at kasaysayan ng pagmimina. Wala nang
mas gaganda pang senyales kaysa sa kasaysayan. Inakyat namin yon kasi meron ngang ibinaon daw din doon na mga gold bars sa South Seas Mining dahil sa gera. Pagdating ng 1940s ay ibinaon na ng mga Amerikano yung gold bars na galing sa mina nila dahil nandiyan na ang mga Hapon parating na ng 1940s. Pero nang umakyat kami doon ay nakita namin mayroong mga nag-gold panning sa ilog. Sa ilog, sa gilid mismo ng ilog. Hindi na nagukaya, kumuha lang ng lupa at binabanlas nila. Ibig sabihin, kapag merong history na may nagmina sa lugar na yan, hindi kasi nauubos ang ginto. So kapag may nagmimina sa lugar na yan noon, matagal na, ibig sabihin mayroon pang tira-tira. Kaya pwedeng balikan yon at magukay din, mag-test dig, so mayroon pang makukuha. So history ng lugar, kapag may mina noon, ibig sabihin pwede pang mag-mina din ngayon kasi mayroon pang natitira yan at lumalabas yan sa tagal ng panahon. Okay, panghuli, pang-sampo, ito. Punta tayo sa pang-sampo, mag-test pan. Ito talaga ang maganda. Ito, mag-test panning. Yung parang kawali, 'di ba, na inaano, yung bilog na parang sombrero ng Vietcong. Yun yung pang gold panning. Mag-testing sa mga ilog. Ito, Para makasigurado, ay subukan mo mismo. Kumuha ka ng gold pan o kahit anong planggana na may sloping sides. Kumuha ng lupa mula sa mga lugar na binanggit ko. Sa likod ng bato, sa bedrock, sa itim na buhangin, ilulubog sa tubig at dahan-dahang alugin para matanggal ang magagaang na lupa. Ang ginto ay laging matitira sa pinakailalim at pinakahuli. sa mga ilog, sapa, sa mga rivers, sa mga kung saan-saan man, na kabundukan, sa mga waterfalls, ay nandyan lang yan. Ang importante lang ay meron tayong puso para maghanap niyan at importanteng guide, 10 guide galing kay Dr. Mario Bamar. Okay, magpaalam na mga ka-TH. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe.